Hello everyone. Happy Saturday. Saturday po ngayon. Hindi ako nakatulog kagabi kasi matake na naman yung skin allergy ko, rashes or ewan ko dito. Ewan ko ba kasi nung sa panganay ko naman, nung pinanganak ko yung panganay ko, wala namang ganitong lumalabas sa katawan ko. Pero nung sa pangalawang baby ko, 1 month pa lang siya, wala pa atang 1 month, lumalabas na yung rashes sa katawan ko. Ang napapansin ko kapag umiinom ako ng malamig na tubig, yun, umaatake talaga siya. Tinry ko din na kumain ng mga itlog kasi syempre diba nagpapadami tayo ng gatas. Kailangan natin ng maraming gatas para sa baby natin. Yun yung naisip ko, nagluto ako ng itlog na may luya. Meron siya, ang akala ko yung itlog yung dahilan, pero nung in-stop ko yung itlog, meron pa din siya. Ano siya, kulay red, tapos ayan, bukol-bukol siya. Hindi siya masyadong kita kasi yung ano ng ilaw, nagre-reflect kasi yung ilaw. Meron pa dito, tsaka dito sa lalamunan ko, dito sa loob. Ang alam ko dito is talagang dito sa loob ng katawan ko yun, nanggagaling yung rashes na yun. Ayan, dami. At saka dito sa likod ko, marami talaga yan. Halos hindi nga ako nakatulog ng kagabi kasi sa sobrang kate, tapos dito sa ulo ko. Medyo ano nga na ngayon kasi nilagyan ko siya ng suka at saka asin. Pero ayun pa rin eh. Nung nilagyan ko ng, meron ako dito, madami dito. Ayan, medyo nawala siya. Kaso lumabas naman sa ibang part ng katawan ko. Yun yung problema ko kasi nagtitake ako kapag umaatake yung rashes ko, umiinom ako ng cetirizine, pero ang iniisip ko hindi naman kaya ako ma-overdose nito kasi every time na umaatake yung rashes ko, umiinom talaga ako ng cetirizine. Kaya ilang bottle na po yung naubos ko nang dahil sa rashes na ito na hindi ko alam kung ano yung dahilan. Sabi ng mama ko sa malamig na tubig, pero hindi ko alam, baka may nakaka-experience dyan na alam yung dahilan kung bakit may ganito sa akin. Ako kasi nagpapa-breastfeed pa ako. Mayroon din nagsabi na baka postpartum na ano to, dahil sa postpartum, pero hindi ko nga alam kasi sa panganay ko naman wala naman ito. Ayan, nakakaano din yan, nakaka-stress din yung ganito na may dinaramdam ka tapos yung anak mo baby pa din siya, tapos syempre mag-isa lang ako sa bahay, hindi naman pwede na dito lang din yung asawa ko, kailangan din niyang mag-work para syempre meron din tayong at least man lang na huhugutin, diba? Yan, dumami na naman dito sa kamay ko. Pero ngayon, hindi ko muna pinapunta yung asawa ko sa garden kasi bumili siya ng gamot kasi talagang hindi kaya ng suka asin, hindi kaya ng Vicks. Titry ko yung Vicks. Kailangan talaga yung cetirizine. Yun yung talagang iniinom ko, kaya need ko talaga yun din yung inumin ko. Ayan, sa inyo dyan mga mamshis, baka mayroong nakakaalam na kung bakit ganito or matatanggal kaya ito kapag hindi na ako nagpapa-breastfeed or kapag mag-stop na ako sa pagpapa-breastfeed. Pero yung baby ko kasi is 6 months pa lang, ayoko naman na mag-stop sa pagpapa-breastfeed, diba? Kaya ako na lang gumagawa ng paraan para mawala ito. Excuse me. Yan, sobrang kati talaga siya.
Ang dami pa dito sa likod ko kasi kakaya namang ipakita. Yan. Pero laban lang talaga. Kasi kapag nanay tayo, talagang kahit meron tayong dinaramdam, ewan ko ba? Ako kasi ngayong naging nanay na ako, kapag may dinaramdam ako, pagdating sa anak ko, parang malakas pa din ako. Yung parang wala akong sakit, wala akong dinaramdam. Maasikaso ko lang yung mga anak ko. Ganun lang siguro talaga kapag nanay ka na. Yan. So, thank you so much for watching, guys. Sana mawala na ito pagkainom ko ulit ng cetirizine. Yan, maraming salamat po sa panonood at saka pwede ninyo ding i-share yung mga gusto nyong pwede din po kayong mag comment kung ano po yung pwede ninyong ma-share o kaya yung pwede kong gawin po. Ayan. Yan. So, thank you so much guys for watching. Pampawala ng stress. Ayan. Bye-bye. God bless po sa lahat.